Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan sa mga sandaling ito, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, iba't ibang uri ng pagpapala ang ating mararanasan at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay, ngunit anuman ang ating nararanasan sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maihahaing natin anuman ang ating damdamin na tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, muli kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya't halika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw na ito ay tutunghayan natin ang patungkol sa pangangako. Ano ba ang utos ng ating Panginoon patungkol sa pangangako o panunumpa? Sapagkat papasok ang bagong taon at alam natin na tuwing dumarating o pumapasok ang bagong taon, marami sa ating kapwa ang may tinaguriang New Year's resolution. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tignan natin ang paalala ng Diyos patungkol sa panunumpa at pangangako. Tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa mga pagkakataong ito, kami po ay muling makadudulog sa inyong salita. Nais po namin na sa maraming kapamaraanan, pagpalain mo kami. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon ng aming pagkatako, nangangamba't nababahala, sa inyo kami ay titingin, sa inyo magtitiwala. Kayo ang aming kakapitan, walang ibang malalapitan. Gagawa ng himala at lubusan ng biyaya. Laban ito, Panginoon, kami umaasa lang sa inyo. Kayo ang may hawak ng buhay, sa inyo ang tagumpay. Laban ito, Panginoon, buong daigdig ay sumasamo. Kayo ang may hawak ng buhay, sa inyo ang tagumpay.
Sa pagpasok ng taon, marami na naman sa ating mga kababayan ang mangangako patungkol sa mga bagay na gagawin o hindi niya gagawin sa pagpasok ng bagong taon. Ang iba ay mangangako na kanilang iwawaksi maging ang mga masasamang pag-uugali o asal at iiwas sa mga maling gawain. Gagawa nga tayo ng maituturing na New Year's resolution. Bukas ay unang araw ng bagong taon na 2022. Bagaman kaibigan, ang iba nating kapwa, maganda ang hangarin o ang kanilang mga ipinapangako. Ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa usaping panunumpa o pangangako? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ni Mateo. Pag-aaralan natin ang Kabanata 5, mga talata 33 hanggang talata 37. In the book of Matthew chapter 5, verses 33 to 37 ang ating pag-aaralan. Ngunit pagtutuunan lamang natin ng pansin ang talata 34. Ganito ang ating mababasa. At itong ating tutunghayang talata, ito ay isang paalala patungkol sa salita ng Diyos na may kinalaman sa pangangako, promises or vows. Ating pagtutuunan ang talata 34 at ganito ang ating mababasa. Sabi rito, Matthew chapter 5 verse 34, "Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa." Alam mo kaibigan, ang talatang ito ay isang utos sa lumang tipan at ito ay pinagtibay lang ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka binasa mo yung aklat ng Leviticus, yung chapter 19, yung aklat ng mga bilang, yung Kabanata 30 at yung aklat ng Deuteronomy, chapter 23, makikita natin dito, ito ay isang utos na kung saan hindi dapat nanunumpa o nangangako na ang isang tao ay gagawa ng isang bagay. Alam mo, bagaman ang pangangako o panunumpa ay kusang loob, ito ay actually voluntary. No one will force you to make a promise or a vow. Ang pangangako ay paraan upang magawa mo sa iyong pananaw at sa sarili mong lakas ang isang bagay na sa tingin mo ay kaya mo at ito ay iyong paninindigan. Kung ito ang iyong pananaw, halimbawa ganito ang iyong perception, dapat lamang na ito ay agaran sapagkat sa lumang tipan ang paliwanag sa pangangako, ito ay agarang pagsasakatuparan. Ito yung maituturing natin na element ng making promises or vows sa Old Testament, yung agarang pagsasakatuparan. Dito sa ating salaysay na pinag-aaralan ay binanggit ng ating Panginoong Hesus ang patungkol sa panunumpa o pangangako. Ang Panginoong Diyos ay nangako at maging sa batas ni Moises ay nagtakda ng panunumpa sa ilang kalagayan. Nabanggit ko nga po kanina sa aklat ng Lumang Tipan ang pangangako o panunumpa na ginagawa o ginagamit ng mga Hudyo. Ito ay maituturing na walang pakundangan, yung maituturing na profane. Walang pag-iingat, a careless profession or a careless declaration. Alam mo kasi kaibigan, sa araw-araw na kalakaran ng buhay ng mga Hudyo, ang pangangako ay pangkaraniwan lamang. Para bang everyday language or common utterances doon sa kanilang kapanahunan. Nilinaw ni Jesus ang patungkol sa gawaing ito. At siya nga ay nagwika sa bagong tipan at ito ay kanyang ipinagbawal. Sa kultura kasi noong araw, lalo na sa mga Hudyo, ang pangangako kasi ito ay isang paraan ng panlilinlang. Sila ay nangangako sa pangalan ng langit, nangangako sa pangalan ng mundo o Jerusalem at hindi sa pangalan ng Diyos. Sa kanilang paniniwala, bagaman ang Diyos ay hindi bahagi ng kanilang panunumpa, sila ay ligtas sa paghuhusga
ng Diyos kung hindi man nila matupad ang kanilang pangangako. Ang kanilang pangangako walang bisa, walang kabuluhan kung hindi man nila ito matutupad. Ayaw nilang mahatulan sila ng Diyos sa kanilang pagsisinungaling o maging sa kanilang panlilinlang. Alam mo kaibigan, ang dahilan ng ating Panginoon kung bakit pinagbawal niya ang pangangako ay sapagkat nais niya na ang ating mga pananalita, kung tayo man ay mangangako, dapat ito ay ang pagsasabi lamang ng mga katotohanan. Pakahulugan ni Jesus, tayo ay dapat magpahayag ng mga katotohanan patungkol sa mga katangian at gawain ng ating Panginoon. Ito ang dapat nating ginagawa. Ang panunumpa o ang pangangako ay hindi na kinakailangan. Alam mo, ang ganitong gawain ay nakagawian na natin. At ito ay kapahayagan lamang ng tunay na kalagayan ng ating puso na ang nilalaman ay ang lahat ng kasamaan sa harap ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, panlilinlang ang pangangako. Dito sa paliwanag ng ating Panginoon ay kanyang sinasabi na sapat na ang ating patotoo o mga ipinapahayag sa pamamagitan ng isang dalisay at malinis na pamumuhay sa salita at sa gawa. Kung ating susuriing mabuti ang talata ay ipinapaliwanag ni Kristo na hindi na kinakailangang sumumpa ang tao kung ano ang kanyang gagawin. Kaibigan, dapat sa anumang pagkakataon ay makita at maranasan ng ating kapwa na tayo ay maaari nilang mapagkatiwalaan. Hindi na tayo kinakailangang mangako sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Bagaman sa ating lipunan ay marami ang hindi mapagkakatiwalaan. Tandaan natin bilang mga mananampalataya, dapat ay iba ang ating patotoo. Kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ikaw ba ay kilala sa pagtupad sa iyong pananalita? Tandaan natin, sa pagpasok ng bagong taon, 2022, piliin natin na mamuhay sa kapamaraan ng tayo ay kalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa mga ipangangako mo nitong taon, ang tanong dyan ay ito kaya ay matutupad mo. Ilan ang iyong uulitin o ipangangakong muli sa taong darating? Kaibigan, isang magandang paalala para sa atin ang talata na ating tinunghayan. Tandaan natin, mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod sa Kanya. Hindi kung ano ang ating ipinapahayag. Ang mga salita na namumutawi sa ating mga bibig ay batay sa saloobin natin. Wika ni Jesus, tandaan natin, sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa diablo. Hindi tayo dapat nangangako sapagkat bakit? Walang katiyakan ng araw ng bukas. Magtiwala tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Tandaan natin, mas mahalaga ang ating ginagawa higit sa ating sinasabi sa harap ng Panginoon. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Kapayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino po, at tayo po ay sama-sama sa umagang ito na idulog sa Panginoon ang bawat pamilyang Pilipino. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Ama, nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagtatapos ng taong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Ama, may mga kabigatan, may mga problema, Lord, na kaming pinagdaanan ng bawat pamilya. Salamat dahil niwala po kami sa pamamatnubay at proteksyon mo. Taglay namin ang buhay at lakas. Maraming salamat po sa lahat
ng provisions mo sa buong panahon, Panginoon, ng taong ipinagkaloob mo sa amin. At sa araw ng bukas, Ama, kami po haharap sa panibagong taon, dakilang Diyos. Patuloy naming itinatalaga sa inyo, Ama, ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Lord, ang aming mga sambahayan, patuloy naming hiling na patuloy mong patnubayan, ingatan, dakilang Diyos, at patuloy na lang po namin sa lahat ng aming kakailanganin, hindi po kami magkukulang. Dakilang Diyos, amin pong idinadalangin sa inyo, Panginoon, na patuloy nawa ang inyong patuloy na subaybay sa bawat sambayang Pilipino. Dalangin po namin, Ama, mayroong mga hindi naging mga gagandang karanasan sa panahong nagdaan, pero naniniwala po kami, Panginoon, patuloy ang kabutihan mo ang siyang dadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil yun ay pangako mo mula po sa inyong mga banal na mga salita. Dalangin namin, dakilang Diyos, Lord, sa kakaharapin naming panahon, sabi nga ng isang awitin, because He lives, we can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Salamat, Ama, dahil mayroon mang, Panginoong, mga bakahin muli na kami po'y kakaharapin. Pero niniwala po kami, sapat lagi ang kalakasang kaloob mo upang lahat, Panginoon, ay aming mapagtagumpayan. Ama, pagpalain mo ang bawat sambahayan, dakilang Diyos, at ikaw nawa ang maghari, Panginoon, sa isang masagana at mabiyayang bagong taon na aming kakaharapin sa kalwalhatian at karangalan ng banal mong pangalan. Ama, salamat sa ministry ng Paris Broadcasting Company, ng DCIS, ng Hardin ng Panalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga pananalangin na alam po namin sa bawat araw. Malaki, Panginoon, ang nagagawa nito sa buhay ng sambayanang Pilipino, Panginoon. Purihin at dakilain ang banal mong pangalan, Ama. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang panibagong panahong ito. Luwalhatiin at purihin ang banal mong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan banal ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Bahagi po ng ating programa ngayong December 31, araw po ng Biyernes, ay ang pananalangin para sa ating mga kapatiran na may kahilingan ng kagalingan. At tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sa mga sandaling ito at mamamagitan tayo para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon at muli kami ay makadudulog sa inyo upang makapamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkaloob mo ang aming pong mga ihahaing ayon sa inyong panahon at ayon sa inyong kalooban. Para po sa mga sumusunod tulad ni Marley, ang kanya pong kahilingan ay kagalingan sa kanyang inaanak na sa mga sandaling ito ay mayroon pong COVID-19 symptoms. Kay Donato, patuloy na kagalingan, Panginoon, ang kanyang kahilingan. Para naman po kay kapatid Pichi and Romy, financial provision ang kanilang idinudulog sa inyo. Si Charms naman po, tulungan niyo po siya, Panginoon Diyos, open opportunities sa kanya pong paghahanap ng trabaho. Kay kapatid Jasmine, financial provision as well as good health. Ganun din po kay Laila at maging kay Christina, maayos na kalusugan at provision. Yun po ang kanilang idinudulog. At si kapatid Violeta naman po ay nagpapasalamat sapagkat siya po ay nakaranas ng inyong proteksyon sa nagdaang bagyo. Para po kay kapatid Yolanda, maging kay kapatid Christy, ang kanila pong mga pananalangin ay provision, good health, at ang kanila pong pangangailangan rin ng protection. Kay Christy po, meron po rin siyang pananalangin para sa kanyang asawa na magkaroon din po ito ng maayos na kalusugan. Para po kay kapatid Ped, provision, good health at physical strength. Para po kay kapatid Helen,
Naway maging maayos na po ang kanyang relasyon sa kanyang mahal na anak. Panginoon, sa aming pong mga idinulog, ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na sa ating tinunghayan, kaibigan, sa pagpasok ng bagong taon bukas, January 1st na bukas, hindi tayo dapat nangangako sa ating Panginoon. Sa harap ng ating Panginoon, mas maganda na tinutupad natin ang kanyang mga tuntunin at hindi tayo nangangako na ito ay ating tutuparin lamang. Hindi tayo dapat nangangako sa harap ng ating Panginoon, maging sa ating kapwa. Kung talagang tayo ay tao o talagang tayo ay mapagkakatiwalaan ng ating kapwa, hindi na natin kailangang na tayo ay sumumpa o mangako upang matupad natin ang isang bagay para sa kanila. Huwag tayong mangangako, huwag tayong susumpa. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. At sa pagpasok po ng bagong taon, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang maging maayos po ang aming pamumuhay at higit sa lahat ay maisakatuparan po namin ang lahat ng inyong mga ipinag-uutos. Naway magpakita rin kami ng isang maayos na pamumuhay, may kadalisayan, may kabanalan. At higit sa lahat, gamitin mo kami, Panginoon Diyos, upang maipahayag po namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa taong darating. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalang. Kaibigan, bukas muli ako ay nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.